also, May 25 naman ho ang atin hong church anniversary, ika-15 taong anibersaryo. So we'll be much busy ngayong buwan ng Mayo na ito. So pag-pray ho natin at nawa ay anuman yung gifts natin ay itulong natin, ipaglingkod natin. At wag nating hayaan na wala tayong anumang contribution sa darating ho na pagdiriwang to ng anniversary. And as we met kanina, na-establish natin yung mga bagay na gagawin, mga kailangan. And i-announce na ho natin na maaga. Meron ho tayong kakaibahan ng schedule sa May 25. Ang ating service ay magkakaroon ng konting pagbabago. 9 a.m. ang simula ng ating gawain. Wala muna tayong Sunday school. So from 9 a.m. to 11:30 will be a whole worship service and also anniversary celebration. And then sa hapon naman po ay meron tayong 3 p.m. afternoon service hanggang 4:30. And then from 4:30 onwards will be our church celebration and fellowship. So pag-pray natin yan, potluck po yan. And I guess we been doing yearly. Magdala tayo ng mga ulam, magsasalo-saluhang pagkain dito sa church. And it will be a sweet time of fellowship. So pag-pray ho natin, nawa ay tulungan tayo ng Panginoon. And not just to celebrate and enjoy, but lalo't higit masamba natin siya at maging kaluwalhatian to sa kanyang pangalan. And then also, ay magkakaroon ho tayo ng church outing. Amen? At hindi natin pabayaan na matapos ang summer, pag-entra ng tag-ulan, ay kasama tayong magbabasa. Lord willing. So June 6 po ang ating tentative na church outing. So pag-pray ho natin yan, that's a Friday. At nawa ho ay makakita tayo ng maayos na lugar para ho dyan. So yun ho ang atin. Also, bukas na ho ang ating mga ukay for a cause. So kung hindi pa ho kayo nakagawi doon, nakapagbungkal, please do so para ho kayo ho ay makakita ng mga bagay na pwedeng magamit nyo pa. And yung lahat ho nakikitain dyan ay pupunta sa pondo ng ating mga young people. And lastly, Brother Patrick, peram na nga noong printouts ng mga t-shirts. Meron ho tayo dito, kasama ho sa fundraising ng ating mga young people, ay magbebenta ang mga young people ng mga t-shirts. Meron ho iba't ibang mga design, mga Christian designs, may mga words yan, bless everyone. Meron ako nito. Meron din ako dito. Very good. Ang hindi dry fit Anong tawag doon sa tela na yun? Malamig naman. Hindi siya cotton, pero malamig naman yung tela. Maganda yung quality, maganda yung print. Nakailang laban na, hindi natatanggal. 150 lang po ang isa. 150 ang isa. So, syempre, yan ho ay may patong ng ating mga young people at makakatulong ho. Ayan, paabot ho ng sample. Ito ho ay siguro more or less mga 6 na beses ko nang naisuot. So, 6 na beses nang nalabahan. So, hindi naman ho kumukupas. So, very good ho. So, this is double XL. So, ang size niya is from mid-small to double XL. Yun ho yung mga sizes, may itim at may puti. So, meron hong iba't ibang mga design. Ang gagawin niyo lang ho dito ay pwede niyong i-note or i-chat. Gagawa ng sign up kung pwede niyo ilagay yung inyong pangalan and then kung anong number at size ng inyong o-orderin. And Lord willing, next week ay available na po yan at 150 each. So, very much affordable and makakatulong ho sa atin hong mga kabataan. So, that covers our announcements and reminders. At pag-pray ho natin na nawa ay patuloy ang ating mga young people. Hindi lamang mga young people, ang ating buong church ay maging active and involved sa atin hong mga gawain. Pag-pray nga ho pala natin, humihingi ng prayer request ang Hermia family. Tomorrow, ang scheduled operation ni Sister Hope Hermia sa PGH. So, pakipag-pray din ho kami. Bukas ng madaling araw ay luluwas ho kami. Dadaling ko doon si Sister Jonah. And yung palitan niya, iuwi ko naman dito. Dahil Sister Jonah ang mas nakakaalam ng lahat ng mga pasikot-sikot at mga test na gagawin at ginawa kay Sister Hope. So, pakipag-pray ho ang bagay ho na yan. At nawa ho ay maging maayos ang lahat, maging safe. Tulungan ng Panginoon at i-provide ang mga pangangailangan. Okay, so that covers our announcements and reminders. Muli ho, kung meron tayong mga kapatiran na may mga prayer requests, please gamitin natin ang ating mga group chats. Meron tayong mga group chats sa young people, sa ladies, sa men, sa couples.
gamitin natin yan para maipagpreho ng bawat isa. So tayo ay dadako ngayon sa ating sandali ng paghahanda sa pagsamba at magkaroon tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ng tulong, gabay at paghahanda ng Panginoon sa atin sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. O naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, banal at tapat, salamat Panginoon. Kamangha-mangha Ikaw, Panginoon, na tunay napakamabiyaya sa amin. Alam namin, O Diyos, sa anumang mabuti, anumang masaya, anumang masarap, wala sa amin ang karapat-dapat. Ang dapat sa amin, O Diyos, ay parusa. Ang dapat sa amin ay galit at puot na nagmumula sa iyo na matuwid. Ngunit naroon, Panginoon, ang iyong mahabang pasensya, ang iyong mabuting kamay ay patuloy na sumasagana sa amin. At lalo't higit, Panginoon, ang iyong biyaya at pagmamahal na sumagana sa amin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Salamat sa kaligtasan. Salamat, O Diyos, sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. At salamat, O Diyos, na meron kaming pagkakataon sa unang araw ng linggo to be able to come together to worship, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, at tunay, hindi lamang ito mabuti sa iyo, kundi ito rin ay mabuti sa amin. Nangangailangan ng patuloy na refreshment ng aming hindi lamang pisikal, kundi maging mga spiritual na buhay. At Lord, aming hinihiling na sa bawat aspeto ng gawain na ito ngayong hapon, Ikaw po nawa ang gumabay at maluwalhati. At palain mo, O Diyos, ang aming pag-aawitan. Nawa, Panginoon, ito'y maging kagalakan at kalakasan ng pananampalataya. Pagpalain mo po, O Diyos, maging ang aming pananalangin at pagbabasa ng iyong salita. At nawa, Panginoon, hindi lamang ang aming sama-samang gawain nito, kundi maging sa aming mga personal na pagbabasa at pananalangin, Panginoon, ay maluwalhati ka. And also, Lord, pagpalain mo rin po ang aming pakikinig at pagbabasa ng iyong salita, O Diyos. Ikaw po nawa ang gumabay sa pag-aaral. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa mga makikinig. At gamitin mo ang iyong salita na makapangyarihan upang kami turuan, upang kami paalalahan na kung may kinakailangan, upang kami ay i-rebuke sa anumang mga kasalanan. Muli, Panginoon, Ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Kami ang maibaba. Ikaw lamang ang karapat-dapat. At lahat ng ito, Panginoon, ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. Tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, It is well with my soul. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea
soul. Whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. No Satan should mock them, though trials should come. Let His blessed assurance control that Christ has regarded my helpless estate and has shed His own blood for my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. My sin, know the bliss of this glory you start. My sin, not in part, but the whole is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, oh my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Oh Lord, is the day when the faith shall be sight, the clouds be rolled back as a scroll, the trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Tayo po'y martiling na tayo para po sa pagbasa sa ating pagkakaloob. Magandang hapon po mga kapatid sa pananampalataya. Sa ating Bible passage for giving, sabay-sabay po nating basahin. Magmumula po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 8. Ready? Read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully.
every man according as he purposeth in his heart. So let him grieve, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mapangyarihan sa lahat, lubos po kami nagpapasalamat. Sinasamba namin dakila mong pangalan sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagkakalob mo sa bawat mananampalataya. Lahat ng mga mabubuting bagay, Panginoon, ay nagbumula sa iyo. Maraming salamat sa pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa karunungan na patuloy pong pinagkakalob sa bawat isa sa amin. O kaming mga makasalanan, Panginoon, ay lubos na nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala, O Diyos. Tanging ang dugo mo lamang, Panginoong Hesukristo, ang nagugas sa aming mga kasalanan. Ikaw po ang nagbayad, Panginoon, ng mga ito. Kaya po kami lubos na nagpapasalamat sa kaligtasan na pinagkaloob niyo po sa amin. And Lord, sa hapong ito, Panginoon, na kami magkakaloob, ay lubos niyo po kaming turuan na maging mabuting katiwala sa mga pagpapalang pinagkakaloob niyo po sa amin, na maibigay po namin, Panginoon, na nararapat na para sa iyo. And Lord, lahat ng ito, Panginoon, ay magamit sa pinakamainam na gawain, Panginoon, dito po sa panambahan. Panginoong Diyos, patuloy po ang turuan ng bawat isa na mananampalataya, na magalak, Panginoon, sa mga pagpapalang pinagkakalob niyo po sa amin, na maibalik po namin ito na may pagpapasalamat sa iyo, Panginoong Diyos. And Lord, patuloy po namin dinadalangin, pinagkakatiwala ang gawain ito, na ikaw po ang siyang maluwalhati, at higit sa pag-aaral po namin ng iyong mga salita, na ikaw lamang, Panginoon, ang magturo sa amin. Buksan niyo po ang aming kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon, na maunawaan po namin ang iyong mga salita na magbibigay sa amin ng kalakasan at katatagan upang makalakad po kami, Panginoon, sa kabanalan, sa tulong at awa at biyaya niyo po sa amin. And Lord, gamitin niyo po ang mga salitang ito, Panginoon, ang iyong mga salita na magligtas, Panginoon, sa mga wala pa sa pananampalataya. Kahabagan niyo po ang bawat isa. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Panginoon. Lahat ng ito, Panginoon, ipatuloy po namin dinadalangin sa iyo na may pagpupuri at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po yung magkaloob sa ating Panginoon. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, Turn Your Eyes Upon Jesus. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light, Lord, I'll look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of his glory and grace. True that into life everlasting he passed, and we follow him there. Over us sin no more at dominion,
yours we are. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of his glory and grace. His word shall not fail you, he promised. Believe him, his plans will prevail. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Tayo po'y magsing lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sa ating pong pagbasa ng salita ng Diyos, sa ating pong buksan ang ating mga Biblia, sa aklat po ng mga awit, chapter 26, verses 1 to 12, sabay-sabay po nating basahin sa Tagalog. Ready, read. Pawalang sala mo ako, O Panginoon, sapagkat ako'y lumakad sa aking katapatan at ako'y nagtiwala sa Panginoon ng walang pag-aalinlangan. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at ako'y subukin, ang aking puso at isipan ay iyong suriin. Sapagkat ang iyong tapat na pag-ibig ay nasa harapan ng aking mga mata at ako'y lumalakad na may katapatan sa iyo. Hindi ako umuupong kasama ng mga sinungaling na tao, ni sa mga mapagkunwari ay nakikisama ako. Kinapopuotan ko ang pangkat ng mga gumagawa ng kasamaan at hindi ako uupong kasama ng tampalasan. Inuhugasan ko ang aking mga kamay sa kawalang sala at magtutungo ako, O Panginoon, sa iyong dambana, na umaawit ng malakas ng awit ng pasasalamat at ang iyong kahangahangang mga gawa ay ibinabalitang lahat. O Panginoon, mahal ko ang bahay na iyong tinatahanan at ang dakong tinatahanan ng iyong kalwalatian. Huwag mong kunin ang aking kaluluwa kasama ng mga makasalanan, ni ang aking buhay na kasama ng mga taong sa dugo ay uhaw. Mga taong masasamang gawa ang nasa kanilang mga kamay, na ang kanilang kanang kamay ay puno ng mga lagay. Ngunit sa ay lalakad ako sa aking katapatan, tubusin mo ako at kahabagan. Sa isang patag na lupa ang paako'y nakatuntong, sa malaking kapulungan ay pupurihin ko ang Panginoon. Purihin po ang ating Panginoon, tayo po'y magsiupo. Po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Well, inyong nalalamang lahat na kami ni Sister Jonah ay may dalawang anak, si Leah and si Timmy. At inyo ring nalalaman na ang dalawang batang ito ay nasa kasagsagan ng kanilang kalikutan. And there will be times na ako ay nag-aaral sa aking office at papasok ang dalawa sa aking opisina at magsisimula silang maglikot. At may mga pagkakataon na meron akong maririnig na babagsak o meron akong maririnig na hindi wasto o meron silang mga gagalawin na hindi tama at sasawayin ko sila at pagsasabihan. At may mga pagkakataon na yes, nadadamay yung isa sa isa. Maaaring yung isa ay wala namang ginagawa pero dahil yung isa ay malikot ay madadamay minsan si Timmy o madadamay minsan si Leah.
At may ilang mga pagkakataon na ang mangyayari ay pagkatapos na sila ay tawagin upang kausapin, upang pagsabihan, or maaaring nahandoon na yung banta ng disiplina sa kanila, ay objection, Your Honor, ang isa sa kanila. Hindi ako yun. Sasabihin na, hindi ako yun. Inosente ako. Well, siyempre, hindi gagamitin ng aking anak ang mga termino na yun. Pero yun ang hindi po ako yun, Daddy. Siya po yun. Si Leah po yun. O kaya naman si Kuya po yun. Hindi po ako, nadamay lang ako. At siyempre, kung yun ay may katotohanan, ay hindi siya madadamay doon sa parusa. Well, kaya ako sinabi huyaan ay sapagkat sa awit na ito na ating binasa, ay nahandoon ang paghingi ng mga awit, walang iba kung hindi si Haring David ng tinatawag ho na, nasa dulo ng dila ko kanina, vindication. Lord, i-vindicate mo ako. Hindi ako kasama ng mga gumagawa ng masama. Actually, if you consciously read yung psalm na ating binasa kanina lamang, ay in kontra sa gumagawa ng masama, hindi ko ginagawa yun. Actually, ang ginagawa ko ay kabaligtaran nun. Ako'y nasa templo mo, Panginoon. Ako'y umasamba sa iyo, Panginoon. Ako'y umaawit sa iyo, Panginoon. Hindi ako ganon. Huwag mo akong isama doon. At dito maganda sapagkat alam natin na may mga pagkakataon sa ating buhay na tila baga ay tayo ay nalalagay sa alanganin dahil sa gawa o sa kasalanan ng iba. At maaari tayong lumapit sa Panginoon na pwede nating hingin ang vindikasyon ng Diyos. Pwede tayong umapila sa kanyang, kumbaga sa kanyang courtroom judge. Aapila ako, inosente ako, malinis, hindi ako kasama doon. At tayo ay makakaasa at pwedeng magkaroon ng kumpiyansa sa Diyos na matuwid na kanyang ididil ng may katwiran ang mga totoong nasa maayos or nasa katwiran. This is the message this afternoon. God's people who live righteously and separate from evildoers may pray confidently and expect God's vindication. Ang mga tao ng Diyos na namumuhay sa katwiran at hiwalay sa kasamaan ay maaaring manalangin ng may kumpiyansa at asahan ang hustisya ng Panginoon. So bago tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, amin pong patuloy na pinupuri ang iyong pangalan. At ngayon, O Diyos, kami ay humihingi ng dagdag mong habag at biyaya. Sa aming pag-aaral ng iyong salita, O Diyos, nawa hindi ito maging dagdag na impormasyon lamang, kundi Panginoon, lalo kaming mamangha sa iyo, Panginoon, na matuwid. At gayon din, lalong kaming magkaroon ng kumpiyansa at madagdagan ng aming tiwala at pananampalataya sa iyo na matuwid, na hindi mo agagawa ng anumang masama at hindi nararapat ang mga nasa katwiran. Muli, Panginoon, ikaw po ang patuloy na humawak, ikaw po patuloy na manguna, at ikaw din po patuloy na mangusap sa amin sa anumang paraan ng aming mga buhay na maaari mong gamitin ang iyong salita upang kami itama, upang kami lalong palakasin, upang kami i-encourage ang ayon sa iyong mga salita. Muli, ikaw po ang maitaas sa aming kalagitnaan, kami ang maibaba. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, just a little bit of introduction sa awit ho na ating binasa. At kung meron kayong mga English Bibles, may makikita niyo ho agad ho dyan, ito ay awit ni Haring David. Maraming mga commentators ang nag-agree na ang Psalm 25, 26, 27, 28 were all written at the same time at halos may pagkakapare-pareho ang motif nito. Ang psalmist is ang sitwasyon ay ang psalmist o ang mga awit or particularly si Haring David ay naakusahan ng hindi dapat. Kumbaga ay tila baga siya ay napagbintangan. Ang opposition dito sa awit na ito is unidentified. May mga kaaway na hindi ho in-identify, pero makikita natin dito yung consistency ng pagtatapat sa Panginoon, yung loyalty sa Panginoon, at prayer para ang Diyos ay matuwid na i-deal or i-vindicate ang nasa katwiran. At nahandoon yung kumpiyansa ni Haring David na ang Diyos, sapagkat siya'y matuwid, ay
tutugon. Hindi ba madalas nangyayari ho sa atin, lalagay tayo sa sitwasyon na may mga pagkakataon na palalabasin. At yun lang naman talaga, palalabasin na tayo ay masama. May mga pagkakataon na usong-uso yung minimisquote or kinukot out of context ang mga statements para mapalabas ang ibang tono o ang ibang mensahe. At makikita natin, tayo man ay malagay sa ganong sitwasyon, ay alam ng Diyos at pwede tayong umapila sa Panginoon at umasa na siya ang gagawa ng matuwid. Well, si Alden Ross sa kanyang komentary sa awit na ito suggests na yung mga enemies na sinusubukang sirain ang reputasyon ni Haring David at yung kanyang integridad ay mga maimpluwensyang mga tao. And we get that clue from verse 10. Let's just read Psalm 26 verse 10. Ang sabi, "In whose hands is mischief, and their right hand is full of what? Full of bribes." So, nandun yung kasamaan, pero at the same time, parang walang nangyayari sa kanila sapagkat may pangsuhol sila. So, higit sa malamang itong mga taong ito ay big shot, kung hindi man ay makapangyarihan o mayayaman. Pero nevertheless, ay patuloy at makakaasa tayo na ang Diyos na matuwid ay hindi masisilaw ng salapi. Ang Diyos na matuwid ay hindi maaaring suhulan. At ito ang pag-asa ni Haring David at siya rin namang pag-asa natin bilang mga mananampalataya. There's somewhat a uniqueness ng awit na ito. Meron itong konting portion ng lament na hinihingi, may panaghoy na hinihingi yung vindication ng Diyos. At nandun din yung paghingi ng proteksyon ng Panginoon. And what sets this apart from others is that there is an emphasis on separation from evildoers. Mula sa mga ibang mga lament psalms, isa sa mga nagbubukod tangi sa Psalm 26 ay, bukod sa ibang lament psalms, ay nandun yung pagpapakita ng kanyang separation mula sa mga manggagawa ng masama. Well, let me divide these 12 verses in 3 main points for our study this afternoon. Number 1, the plea for vindication. The plea for vindication, ang paghingi na siguro wala akong mahanap na saktong salita ng vindication kung hindi hustisya. Makakamit niya yung hustisya na mapapatunayan na siya ay inosente. And then pangalawa, the protest of innocence. Ipoprotesta niya yung kanyang innocence. Magpe-present siya ng ebidensya. And then number 3, the prayer for deliverance. Ang panalangin at paghingi ng pagliligtas ng Panginoon. So tingnan muna natin the plea for vindication. Verse number 1. Ang sabi ni Haring David, "Judge me." So yung opening statement na ito, yung word na "Judge me, O Lord," ay isang kamangha-mangha na statement. Ihatulan mo ako. At sino ang kanyang hinihiling na humatol sa kanya? Well, none other than Yahweh Himself, the all-seeing God, the all-knowing God. At nahandoon ang kanyang kumpiyansa at inihingi niya ang judgment ng Diyos. At ang ibig sabihin to pronounce a sentence. Lord, sintensyahan mo ako. Kung may sala ako, parusahan mo ako. Pero kung wala akong sala, i-vindicate mo ako. Or i-acquit mo ko sa mga paratang na ito. So nahandoon ang kanyang plea for vindication. "Judge me, O Lord." At bakit? Bakit hinihingi ito ni Haring David? Ang sabi niya, "For I have walked in my integrity. I have trusted also in the Lord. Therefore, I shall not slide." Kumpiyansa si Haring David. At hindi siya kumpiyansa sa kanyang sarili lamang sapagkat siya ay matuwid, kundi kumpiyansa siya sa Diyos. At dahil siya ay namumuhay sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, lumalakad sa integridad ng kanyang budhi at pagsunod sa mga batas ng Panginoon. It doesn't mean na sinless si Haring David, pero we can understand that in this particular accusation, inaakusahan siya. Malinis ang kanyang konsensya, alam niya sigurado na siya ay walang sala. Walang katotohanan yung ibinibintang sa kanya. Walang katotohanan yung ipinaparatang sa kanya. I have walked in mine
integrity. So because of the claim of integrity, the best way to understand this translation ng judge me is to vindicate. Lord, malinis ako. Judge me. Or Lord, wala akong sala, wala akong ginawang masama, hatulan mo ko or i-vindicate mo ako. So David is clearly asking for God's vindication to clear him from accusation being made against him. So muli, tingin ko ho ay higit hindi man lahat or halos lahat tayo ay nakaranas na maaaring to be wrongfully accused. Ako'y pinagbibintangan ng asawa ko na masyado daw pogi. Wala akong magagawa kundi tanggapin yun. Guilty as charged. Pero may mga pagkakataon na tayo pinagbibintangan ng mga bagay-bagay. We can go to God, Lord, you know. I'm not claiming sinlessness, but what I'm claiming is with regards to this, you know. Hindi ko ginawa, hindi ko sinabi, hindi yun ang aking intensyon. So we can come like David to God and plea for a vindication. Ang sabi ni Haring David, I have trusted also in the Lord. Nagtiwala ako sa iyo. At tiwala ko ay ang Panginoon. Ang tiwala ko ay wala sa mga tao kundi nasa Diyos. Therefore, I shall not slide. Sigurado akong hindi ako babagsak. Sigurado akong mananatili akong nakatayo. Hindi dahil sa aking sarili o sa sino mang tao o dahil meron akong backer na matindi, dahil meron akong koneksyon na maganda. No, because I trust in the Lord. Therefore, I shall not slide. Sa ESV, ang translation, I have trusted in the Lord without wavering. Hindi ako magpapagod, hindi ako titigil, hindi ako manghihinawa. Magpapatuloy ako na magtiwala sa Panginoon. It seems to show here na merong pressure laban kay Haring David. Maybe ang mga taong nagpaparatang sa kanya ay nagsusubok na gumawa ng paraan upang mag-compromise si Haring David sa kanyang integrity at pagtatapat sa Diyos. I remember yung kwento, ewan ko kung napakinggan nyo na ho ng ilan sa inyo, yung nirecount ni John MacArthur, yung kanyang experience na medyong bagong pastor pa lamang siya doon sa Grace to You, doon sa Grace Community Church. At merong isang maimpluwensyang pamilya sa church na gustong ipakasal ang kanilang anak doon sa church. Ang problema, unbeliever yung mapapangasawa. At nag-meeting sila at ang clear stance ni John MacArthur, no, hindi pwede, hindi ayaw at hindi kalooban ng Diyos, hindi pwede ikasal sa church na ito ang isang mananampalataya, isang hindi mananampalataya. At nagbanta itong, okay, ang sabi daw ng mga tao na gustong ipakasal, okay, hindi ikaw ang magkakasal, gagamitin lang namin yung building. Sabi daw, teka muna, kanino bang church ito? Hanggang sa dumating ang pagkakataon na, hindi nagkakamali, almost half ng, o malaking portion ng mga members, o malaking portion ng mga umaattend sa church ay umalis. Sapagkat maraming kapamilya at maimpluwensya ang pamilyang ito. Well, nakita ho natin sa biyaya ng Diyos na hindi nag-compromise itong si John MacArthur, and God vindicated him in the ministry. And after some time ay lumago by the hundreds ang Grace Community Church. So muli ho ay makakaasa tayo sa Diyos na hukom, na mahuhukom siya ng may katwiran. And then sa verse number 2, almost saying the same thing, examine me. So that's the same word, judge me. Hinihingi yung hatol, ito naman examine me. Hinihingi yung pagsisiyasat. Imbestigahan mo ako, O Panginoon. Examine me, O Lord, and prove me. Hindi lang imbestigahan mo ako, itesting mo pa. Wag lang kang gumamit ng microscope o ng magnifying glass at tingnan mo ang mga bawat sulok, kung hindi itubog mo pa ako sa suka o itubog mo pa ako sa anumang testing materials para malaman talaga. Prove me. Try my reins and my heart. At dito, ini-invite ni Haring David ang Panginoon, not just the works of my hands, O Lord, not just the words of my mouth, kundi even the contents of my heart and my mind.
Hindi ho ba pakadali? May mga pagkakataon na yes, maaaring sa panlabas, sa tingin ng mga tao, malinis ang kamay, okay ang bibig, pero hindi nila alam kung gaano kasalimuot ang dumi sa puso at isipan. So dito, ang sabi ni Haring David, Lord, examine and try even my heart and my thoughts. So napakahalaga na tayo ay maging malinis at panatilihin ang ating katwiran sa harapan ng Panginoon, at muli hindi lamang ang ating mga aksyon o gawa, kundi maging ang laman ng ating puso at isipan. Isang magandang halimbawa sa Matthew chapter 6 verse 5. Ang sabi ng ating Panginoon, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrite. So here is a very, very good action. Ano yung action na yun? Praying. Outwardly, you can look at a person praying, wow, that's good. Pero dito ang sabi, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. So hindi lamang yung kawastuhan ng aksyon, kung hindi maging yung laman at motibasyon ng puso at isipan ay lantad sa harapan ng Panginoon. So hindi ba tayo dapat itulak nito sa mas lalong pag-iingat? Hindi lang dapat bantayan ang ating gawa, kundi ano ang dahilan o yung motibasyon natin, bakit natin ito ginagawa. So dito, David is not proudly flaunting or pinagmamalaki ang kanyang kabanalan. Rather, sapagkat malinis ang kanyang konsensya, meron siyang tapang na humarap at ihingin at imbestigahan. Parang iniwan niya na may business ka at hihilingan mo, oy, mga taga-BIR, punta kayo sa amin. Iimbestigahan nyo. Tingnan nyo lahat ng records. So hindi ito pinagmamalaki ni Haring David yung kanyang personal na kabanalan, kundi andun ang kanyang malinis na konsensya. He has the courage to face not just the accusation of the enemies, but the eye of the all-seeing God. So muli, ang punto ito, believers who live a consistent life of holiness and integrity can confidently appeal to God's vindication. Ang mga mananampalataya na namumuhay ng may kabanalan at may katwiran ay pwedeng lumapit sa trono ng Diyos at hingin ang bindikasyon ng Panginoon. So ang challenge ho sa atin ay panatilihin natin, bantayan natin ng ating mga sariling kabanalan. Let us deal righteously sa lahat ng ating mga relationships and transactions. Let us beware of our motives and mga thinking and even imagination. Upang pag dumating ang panahon na kakailanganin natin na lumapit sa hukom, ay pwede tayong umasa sa kanyang bindikasyon. Well, number 2, we have now the protest of King David, verses 3 hanggang verse number 8. Ang sabi, as said, one of the unique features ng psalm na ito ay merong emphasis ng separation from evildoers. Makikita natin mula sa verse 3 at sa mga sumusunod. Verse 3 ang sabi, for thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. So dito sinasabi ni Haring David, okay, ang iyong kabutihan, ang sa Tagalog, your loving kindness, ang iyong kagandahang loob, ang iyong mercy, ang iyong goodness ay laging nasa harapan ko. Ang ibig sabihin is always in my consideration. Hindi nawawala sa isip ko, Panginoon, ang kabutihan mo is before mine eyes, and I have walked in thy truth. Ibig sabihin, laging nasa isip ni Haring David ang mga kabutihan ng Diyos, ang mga kautusan ng Panginoon, at yung lakad niya, yung pamumuhay niya ay hindi nakabase sa kung anong sinasabi ng kultura o sa kung anong demand ng nasa paligid, kung hindi, I walked in thy truth. Nakabase sa katotohanan ng Panginoon.
I have not, verse 4, I have not sat with vain persons, neither will I go in the disassemblers. So una, ano yung mga ginawa niya? Verse 3. Ano naman yung mga hindi niya ginawa? Verse 4. I have not sat with vain persons, neither will I go with the disassemblers. Verse 5. I have hated the congregation of evildoers and will not sit with the wicked. So again, merong siguro nag-e-echo ng kaunti sa atin ng Psalm 1 na kung saan, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor sitteth in the seat of the scornful, and nor standeth in the way of sinners. At dito ay meron na babanggit ang mga salita na yun. So hindi lamang, at yun nga, yun ang larawan ng buhay ng Kristiyano. May dalawang direksyon, may nilalayuan at merong pinupuntahan. Sa verse number 3, ano yung pinupuntahan niya? The loving kindness of God, the truth of God. Pero sa verse 4, meron siyang nilalayuan. I have not sat with the vain persons, neither will I go in the disassemblers. Siguro nakapanood na kayo minsan sa balita na nahuli. At anong sasabihin? Hindi ko nga po kilala yan eh. Hindi ko nga po kilala yan eh. Nagpa-drive lang po sa akin yan. Nadamay lang po ako eh. At dito sinasabi ni Hari David, hindi ako sumasama sa kanila. Hindi ako nakikipisan sa kanila. Hindi ako nakikijoin sa mga manggagawa ng kasamaan. Verse 5, I hated. It is not just, I do not join them. At may mga pagkakataon, naalala ko ho, nung ako ay, hindi elementary, early high school. Hindi ako nagkakating classes. Pero there was a time na naiinggit ako doon sa mga nagkakating classes. I do not join them, but how I wish. Pero si Haring David, ang sabi niya, no, hindi ako sumasama sa kanila. I have not sat with the vain persons. Pagdating sa verse 5, I do not wish. I hated the congregation of evildoers and will not sit with the wicked. So he's not just not going with them, he doesn't even desire. Ayaw niya, hindi niya gusto, namumuhi siya sa mga gumagawa ng masama at hindi siya pipisan kasama nila. So nahanun yung protesta ni Haring David. Nilay down niya yung mga ebidensya kung paano ang kanyang pamumuhay na hindi siya nakikipsama sa mga manggagawa ng masama, ni ayaw niya yung mga gumagawa nito. May ginamit ho na salita dyan sa verse number 4. Ang sabi sa verse 4, I have not sat with the vain persons, neither will I go with the disassemblers. Yung word na disassembler dyan, hindi yun yung mga nagdi-disassemble ng mga gamit at kung ano-ano pa. Particularly pag binigyan nyo ng pag-aaral, yung Hebrew word, it means hypocrites. Di ako sumasama sa mga ipokrito. Yung mukha lang, yung panglabas lang, yung nakiki-amen lang pero talagang walang desire sa iyo, o Diyos, ayoko nun, hindi ako sumasama sa mga ganun. At nung sabi ni Haring David, I have hated the congregation of evildoers, I will not sit with the wicked. And verse number 6, ang sabi niya, I will wash mine hands in innocency, so will I compass thine altar, O Lord. Again, yung paghuhugas ng kamay ay sumisimbolo sa purity, sa pagiging malinis, sa innocency, as David had said. Hindi ito kagaya ni Pilato na naghugas kamay nung sinabi niya na, well, malinis ang kamay ko, kayo ang nagsabi niyan. No. It's not out of ng pagiging duwag. Nevertheless, ang sinasabi ni Hari David, I should say, ay talagang malinis ang kanyang kamay. Hindi niya isinawsaw ito doon sa supot ng mga manggagawa ng masama. Hindi siya nakibahagi, hindi siya kumurot doon sa mga ginagawa nila na hindi tama. I have washed my hands in innocency. Malinis ang kamay ko, Panginoon. At ang sabi niya, so will I compass thine altar, O Lord. David understands the importance ng pagiging malinis,
Not speaking to being physically clean, but being righteous. Ang sabi hindi ko maalala ko, na eksaktong awit, who shall dwell in the house of the Most High? Or in the temple? Sinong tatahan sa tahanan ng Diyos? Yung malinis ang kamay. Yung matuwid. Ang sabi pa ng awit, kung pinapakundanganan ko ang kasalanan sa aking, the Lord will not hear me. Kung tayo ay may tinatagong kasalanan, pwede itong maging hadlang sa ating pananalangin sa Panginoon. Alam yun ni Haring David. At ang sabi niya sa verse 6, I will wash my hands in innocency. Ako'y inosente, so I will compass thine altar, O Lord. Malakas ang loob ko na lumapit sa iyo sa pagsamba. Buo ang loob ko na humarap ako sa iyo, O Panginoon. Why? Because I know I'm innocent. I know I'm innocent. Verse 7, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Dito makikita ho natin, kung naalala nyo ho sa Psalm 50, let's just go first sa Psalm 51. Naalala ko lang ho. Wala sa aking outline, pero naalala ko. Ang sabi ni Haring David, andun yung kanyang paghingi ng tawad sa Panginoon. At ninanasa niya na siya'y linisin ng Diyos. Sabi niya, simulan sa verse 10, create in me a clean heart, O God. So mula sa verse 1, nandun yung paghingi niya ng tawad sa Panginoon. Verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit in me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. At if you remember, nag-aralan natin yung take not thy Holy Spirit from me, hindi ibig sabihin yun losing salvation. Kung hindi, sino yung alam ni Haring David na iniwan ng Espiritu ng Panginoon? Si King Saul. Inalis ng Diyos ang blessing at pagiging hari kay King Saul at sa linya ni King Saul. Yun yung sinasabi ni Haring David. It's not pertaining to salvation. Verse 12, restore unto me the joy of thy salvation and uphold me with thy free spirit. Verse 13, then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee. So makikita ho natin dito yung kahalagahan, lalo na kung tayo ay mangangaral at ipapakilala natin ang Diyos sa iba at pupurihin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga bibig. Mahalaga ang pagiging matuwid. Kagaya ni Haring David, or kung sakali man, nakagaya rin ni Haring David na tayo bumagsak sa kasalanan. We have the example of Psalm 51. We must repent of our sins and come to God for forgiveness, at doon tayo magiging instrumento ng Panginoon upang ideklara ang kanyang kaluwalhatian. At yun yung gagawin din ni Haring David sa verse 7, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of thy wondrous works. Praising God and proclaiming His wondrous works and giving thanks to Him. Sa Proverbs 15 verse 8, ang sabi, the sacrifice of the Lord of the wicked is an abomination to the Lord. Yung mga paghahain ng masama ay karumal-dumal sa harapan ng Panginoon. Proverbs 21 verse 27, the sacrifice of the wicked is an abomination. How much more when he bringeth it with a wicked mind? Proverbs 28 verse 9, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. So kung nahando ng karumihan, kung nahando ng kasalanan na hindi pinagsisisihan, ang pagsamba, pag-aalay, pananalangin ng mga sa Panginoon ay pwede maging karumal-dumal. Pero dito si Haring David, nahandoon ang kanyang kumpiyansa sapagkat siya ay namumuhay ng may katwiran. Anong punto? No service or praise will ever cover sin. Hindi pwede.
Hindi pwedeng may ginawa tayo kayo ng umaga, then pagdating sa church, mas lalakasan ko na lang ang pagkanta para okay na. Dadagdagan ko na lang ang offering para okay na. No. We must repent. Look to Christ. And also through Christ, we'll be able, in repentance, after repentance, we'll be able to offer to God acceptable praise and sacrifice. Well, verse 8. Dito tayo matatapos sa point number 2. Verse 8. Lord, I have loved the habitation of thy house and the place where thine honor dwelleth. So, could you see the contrast? Lord, ayoko. I hate yung mga evildoers. Hindi ako sumasama, hindi ako pumupunta. Pero dito naman, sabi ni Haring David, I love the habitation of thy house. Again, this is not David just being amazed with the architectural design ng temple. Hindi lang, wow, gusto ko makita ang ganda ng building. Kundi ang sabi ni Haring David, I love the habitation of thy house. Gusto ko sa Tagalog, sa verse number 8, ang pagkakatranslate sa Tagalog, Panginoon, aking iniibig ang tahanan ng iyong bahay. At ang pinupunto dyan is not just the house, kundi yung tahanan ito ng Panginoon, na ng presensya ng Diyos. Ang mahal ni Haring David ay ang presensya ng Panginoon. At nirestate niya ito sa next part, and the place where thy honor dwelleth. I love your praise, your presence, O God. I love the temple. David loves to be in the place with the people of God worshiping God. David wants to be in the place where the presence of God is. And yes, anong blessing ito sa atin bilang mga mananampalataya sa bagong tipan. Hindi natin kailangan pumunta sa templo para sa presensya ng Panginoon. Hindi nyo kailangan pumunta dito sa church na ito. Dahil hindi exclusive ang presensya ng Diyos sa church na ito o sa bahay-sambahan na ito. Anong ganda at anong napakalaking biyaya ang katotohanan na ang presensya ng Diyos ay nasaan? Nasa bawat tunay na mananampalataya. At dahil ito ay totoo, hindi ba lalo lamang na kailangan natin na magpursige sa kabanalan ng buhay? Ano ang sabi ni Apostol Pablo? What? Know ye not that ye are the temple of God? At the Spirit of God dwell in you? Anong dapat natin gawin? We must glorify God in our body and the Spirit which are God's. Sa Psalm 84 verse 1 ang sabi, how amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh cried out for the living God. And yes, I could almost hear ang mga typical na pastor na sasabihin, oh, you must long for the temple, you must long for the church, you must always be at church. At ang bibigyan na ng diin ay ang bahay-sambahan. And yes, well, nothing really wrong in wanting to be at church. Pero ang tunay na iglesia ay walang iba kung hindi ang kapulungan ng mga mananampalataya. And hopefully, nandun yung ating desire to be present with the gathering of the saints. Well, let's go to point number 3. So nakita ho natin yung plea ni Haring David, yung protest niya. Lord, ito yung ebidensya. Hindi na ako kasama. Ayoko, I hate yung mga ginagawa nila. Gusto ko ikaw, Panginoon. Ang gusto ko ay doon sa templo mo, Panginoon. Well, lastly, number 3, dito tayo matatapos, the prayer for deliverance. Verse 9 hanggang 12. Verse 9 ang sabi, gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men. It's in short, it's to say, Lord, wag mo akong isama sa kanila. Huwag mo akong i-deal kagaya ng pagdi-deal mo sa kanila. It's hearkening doon sa verse 1, Lord, judge me.
Judge me. Subukin mo ako, i-testing mo ako, i-examine mo ako, i-imbestigahan mo ako, at makikita mo na ako'y malinis, so wag mo akong isama sa kanila. Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men. Do not join me with them. Do not treat me like them. Deliver me from the desires of the enemies. Verse 10, in whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes. So makikita ho natin na seemingly sa verse 10, nagsasabi na itong mga kaaway na ito ay maaaring inaakusahan si Haring David. It's full of bribes. It's full of mischief. At maaaring sinasabi na, kapareho ka lang namin. Kasama ka rin namin. Pero nililinis at nililiwanag ni Haring David, no. Hindi niyo ako kasama. At Lord, wag mo kong isama sa kanila. Sa verse 11, ang sabi ni Haring David, but as for me, sila, itong mga manggagawa ng masama, itong bloody men, ang kanilang hands ay nandun yung gumagawa sila ng masasama, mischief. Their right hand is full of bribes. So again, puno ng masama ang kanilang mga kamay. Aktibo sa gawaing masama ang kanilang mga kamay. And in contrast to that, ang sabi ni Haring David, verse 11, but as for me, I will walk in my integrity. Redeem me and be merciful unto me. At dito, higit sa malamang ay, hindi higit sa malamang, tiyak na hindi yung word na redeem dito ay hindi salvation spiritually ang hindi hingi ni Haring David, kung hindi, Lord, iligtas mo ako sa sitwasyon na ito. Hinahatak nila ako, dinadamay nila ako, isinasama nila ako, frame up nila ako, binabato nila ako, or whatever the case. Lord, iligtas mo ako sa sitwasyon na ito. To i-prove, i-testing mo ko, i-examine mo ko, kilala mo ko, hatulan mo ko, Panginoon, vindicate me, redeem me, and be merciful unto me. Verse number 12, my foot standeth in an even place. Nasubukan niyo na hong tumayo sa lugar na hindi pantay? Mahirap. Nung bata tayo, mahilig tayong mag-test, mahilig tayong subukin yung ating mga sarili na gusto mong lumakad sa medyo hindi pantay at titingnan mo kung hanggang saan mo mararating o hanggang gaano mo ma-maintain ang iyong balanse. At pag hindi pantay ang iyong tinatayuan ay mapakadali na tumumba o mahulog. Ang sabi ni Haring David, my foot standeth in an even place. It's showing na kung saan dinedeclare ni Haring David muli ang kanyang pagiging malinis, ang pagiging malinis ng kanyang konsensya. Walang nakatago, pantay. In the congregation will I bless the Lord. Here is David's commitment. Pupurihin ko ang Panginoon. Ang commitment niya ay nasa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. So again, yes, may sitwasyon. At hinihingi ni David ang bindikasyon ng Diyos. Pero hanggang pagdating sa dulo, handun yung commitment ni Haring David, pupurihin ko ang Panginoon maging sa sitwasyon na ito. Maaaring dumating agaran ang pagliligtas ng Diyos sa ganong sitwasyon. Maaaring yung vindication ng Panginoon ay maging talagang as bright as the noonday, kita agad at mapapahiya yung mga gumagawa ng masama, or it may take a while. Or maaaring walang ibang masyadong makaalam. Pero ito man ay mabilisan at kitang-kita, o ito man ay matagal, o hindi ganun kahalata. Nawa maging committed tayo sa pagpuri at pagsamba sa Panginoon. At manatili ang ating kumpiyansa na ang Diyos na matuwid ay pagtatanggol, yes, He will vindicate His people. Tumiwala tayo sa Diyos at patuloy tayong tumingin sa Kanya
at patuloy tayong magtapat sa Kanya. At ito ang, let me just call, at ayokong i-assume na lahat agad na naririto ay Kristiyano, pero kung sakali mang meron ditong hindi patunay na mananampalataya, nakakatakot pag inimbitahan mo ang hatol ng Panginoon. Surely you will be found guilty. At ang tanging paraan upang ang isang makasalanan, guilty as charged, ay maligtas ay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa pamamagitan lamang niya, ang kasalanan ay bayad at merong kapatawaran at kaligtasan. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat sa iyong paalala na ikaw ay Diyos na matuwid. Therefore, ididil mo ng matuwid ang lahat. Ididil mo ng matuwid ang mga gumagawa ng masama at dahan doon ang katiyakan ng iyong parusa. At gayon din, Panginoon, ididil mo ng matuwid ang mga nasa katwiran. At Lord, wala kaming pwedeng itago sa iyong harapan. Kaya, Diyos, tulungan mo kami bilang iyong mga mananampalataya. Sa habag at biyaya mo na lumakad kami, kagaya ng sinabi ni Haring David, lumakad kami sa katwiran. That we will wash our hands in innocency. That we will stand on an even ground. At muli, Panginoon, kami hindi tumitiwala sa aming sariling kakayahan na kaya naming iproduce to itong righteousness na ito sa aming sarili. Kundi kami tumitiwala sa iyo. Na ikaw na nagsimula ng mabuting gawa ay patuloy kang gagawa sa iyong mga anak. Nang banal na Espiritu na nakatahan sa amin ay patuloy na gumagawa sa aming mga buhay. At Lord, nawa, dumating man ang tukso, dumating man ang mga sitwasyon, masumpungan mo na hindi lamang ang gawa ng aming mga kamay, kundi maging ang laman ng aming puso't isipan ay malinis. Alang-alang sa iyong pangalan. Ingatan, samahan mo po kaming patuloy. Lahat ay ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit. Awitin po natin, Glory to His name. Down at the cross where my Savior died, down where for cleansing from sin I cried, bare to my heart was the blood applied. Glory to His name, glory to His name, glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Come to this fountain so rich and sweet, cast like our soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to His name. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli po, salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. And good news, bumalik na yung ating internet. Hindi ko lang alam kung nakapag-live stream tayo. Nevertheless, ang mga salita ng Diyos sa atin na pag-aralan mula kayo ng umaga sa 4th Commandment, Romans chapter 13, at this afternoon sa Psalm 26, balikan natin throughout the week. Pagbulayan natin, alalahanin natin ang mga katotohanan ng Panginoon at huwag nating hayaan na hindi maka-apekto to sa ating mga buhay. At sa ating pag-iwahiwalay nawa, ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw sa man tayo nilagay ng ating Panginoon. God bless po, at dito natatapos ang ating afternoon service. 3:35 ay magsisimula ho tayo sa ating home prayer meeting. God bless.